Pagkagabi sa Oriudong City, umiiyak ang isang sanggol habang hawak siya ng isang misteryosong nilalang, at ang ina niya ay nagmamakaawa sa sinuman na iligtas ang kanyang anak. Ang iba na nagtangkang tumulong, sa kalaunan, ay nagkalat na ngayon sa lugar, dahil hindi nila kaya ang naturang kakaibang nilalang. Sa pagtingin na walang makakasadyep o makakatulong, ang kapalaran ng sanggol ay tila nakatakda na. Ngunit sa sandaling sinubukan ng halimaw na bigyan ng atake ang sanggol, walang kahirap-hirap na tinanggal ng isang lalaki ang kamay ng halimaw at lumingon sa likod, na sinenyasan ang halimaw na lumapit. Lalong nagagalit at nabaliw ang halimaw habang pinupunasan lang ng lalaki ang dugo sa kamay nito. Sa kalaunan, ang halimaw ay naging ganap na naging kulay pula at umatake sa lalaki, at itinapon ang sanggol, na matagumpay na nasalo ng ina. Sinubukan ng halimaw na bigyan ng strike ang lalaki, ngunit umiwas ang lalaki at ginamit ang kanyang higit sa tao na lakas upang mapalipad ang halimaw. Ngunit hindi pa ito tapos, dahil tumalon ito sa kanya na may mas matinding galit at pilit siyang kakainin ngayon ng buo ng isang pag-atake lang. Gayunpaman, ginamit ng lalaki ang kanyang binti upang bigyan ito ng uppercut of the century at pagkatapos ay nagpakawala ng suntok sa halimaw, pinatay ito kaagad habang ang pulang kulay nito ay nawawala na. Ang lahat ng tao sa paligid ay namangha sa kanilang nakita, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimula silang magpuri at magsaya at nagpalakpakan para sa lalaki, na tinatawag siyang isang bayani at isang tagapagligtas. Ang lalaki ay tila hindi interesado sa katanyagan at tumalikod, at nang bigla ang ina ng batang kanyang iniligtas ay pinigilan siya at pinasalamatan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano niya ito masusuklian. Tinitigan lang siya ng lalaki bago tumalon mula sa isang gusali at naglaho ng biglaan. Ang isang middle-aged na lalaki ay hindi makapaniwala na sila ay talagang umiiral, na ang mga superhuman ay talagang umiiral. Sa Seiyan High, na matatagpuan sa Incheon, ginagawa ng isa sa mga guro ang kanyang karaniwang bagay, ibig sabihin, nagtatalakay siya sa mga naiinip na estudyante tungkol sa mga natural na sakuna, tungkol sa kung paanong hindi nila ito mapipigilan, kaya naman tinawag silang natural na mga kalamidad sa umpisa pa lang. Habang ang guro ay patuloy na humihiyaw at humihikbi, isa sa mga estudyante ang may napapansin na siya ay nagsisimulang mayrita kapag ang matandang gurong ito ay gumagamit ng mga malalaking salita. Ngunit biglang na-distract siya sa kanyang pagrereklamo na ang kanyang kaibigan ay inilabas ang cellphone at sinabi na dapat niyang tingnan ito. May isang tao na nakakuha ng video sa insidente sa Oriudong na nangyari ilang araw na ang nakakaraan, at ipinakita dito ang taong naka-white cap na superhuman na sinipa ang halimaw na parang puwet. Pareho silang dalawa na namamangha sa tila hindi makatutuhanang mga galaw niya, kung saan ang ilan sa mga komento ay pinag-uusapan din kung gaano siya kahanga-hanga, habang ang iba ay nag-iisip na ito ay parang main character at sinabi na madali niyang naalagaan ang halimaw. Napansin sila ng guro na nag-uusap at pilit na pinatayo sila, ngunit doon nagsimulang tumunog ang alarma, isang alerto tungkol sa isang sakuna na nagpatakot sa lahat, maliban sa isang lalaki na natutulog lang. Ang mensahe ng alarma ay nagpatuloy upang sabihin na ito ay isang hindi makatao na alerto, dahil ang isang potensyal na hindi makatao na nilalang ay nakita malapit sa isang daungan. Dahil dito, kinansela ang lahat ng klase, at pinapauwi ang mga estudyante. Pinatahimik ng guro ang lahat at sinabihan silang huwag pumunta kahit saan man at huwag magtutulakan sa mga pasilyo, at dapat dumiretso na sila sa kani-kanilang bahay. Habang inaayos ng isang batang babae ang kanyang bag, naisip niyang isang linggo lang ang nakalipas mula noong huling insidente ng hindi kilalang nilalang, at pangatlong beses na itong lumitaw ngayong taon na may malinaw na sigurong nangyayari. Ilang taon na ang nakalilipas, isang inhumaneng pumatay sa mahigit 70 katao at nilipol ang lungsod ng Gangneung. Hindi na kailangang sabihin, masama kung mangyayari muli ang ganoong bagay. Naputol ang pag-iisip niya nang makitang natutulog lang ang isa sa kanyang kamag-aral, kaya't sinubukan niya itong gisingin, ngunit biglang nagsimulang magring ang telepono ng lalaki, na agad niyang kinuha. Ang tumatawag ay may pangalang Jury, at ang estudyanteng natutulog kanina pa ay si Lim Kang, na mahinang sumagot. Sinabi sa kanya ni Jury na mayroong isang insidente sa daungan, at ibibigay niya sa kanya ang eksaktong mga coordinate, ngunit hindi niya dapat kalimutan ang kanyang earpiece tulad ng huling pagkakataon. Sinabi ni Kang na naiintindihan niya at pinatay na ang tawag,
at pagkatapos ay tumingin siya sa batang babae na gumising sa kanya at nagtanong kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag niya na mayroong inhumane na alerto at kailangan nilang lahat na umuwi bago mangyari ang mapaminsalang bagay. Tinitigan lang siya ni Kang saglit at sinabing pupunta siya, habang humihikab, napapaisip ang dalaga na hindi lahat ng aso ay tumatahol, kaya umalis siya ng mag-isa, matapos sabihin ang alerto tungkol sa inhuman. Pagkatapos nito, binuksan ni Kang ang kanyang bag, na naglalaman ng lahat ng kailangan niya, kasama ang earpiece. Tumingin-tingin muna siya sa paligid bago pumasok sa banyo dahil doon na siya magpapalit. Sa Inchinport, sinubukan ng isang lalaki na patayin ang inhuman sa pamamagitan ng pagbangga ng isang truck dito, ngunit ang inhuman ay hindi man lang nabigla sa ganitong lakas ng puwersa at pinatay ang driver sa isang strike na nagpasira din sa truck. Nakita ng dalawang manggagawa na nawasak ang truck, na ang isa sa kanila ay nagsimulang umiyak dahil alam niyang pareho silang mamamatay. Sinabihan siya ng isang lalaki na huminto sa paggawa ng napakaraming ingay kung gusto niyang mabuhay, na tinatawag siya sa kanyang pangalang Jew. Kaya nilang makasurvive, habang ang militar ay papunta na, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay tumahimik at magtago. Gayunpaman, kung makikita tayo dito, lalaban tayo na iintindihan mo ba? Hindi sumagot si Jew, dahil nabigla siya sa nasa itaas nila. Tinanong ni Jury si Kang kung nasaan siya, at ipinaliwanag na nagbibihis pa siya. Sinabi ni Jury na medyo masama na ang sitwasyon, kaya kailangan niyang magmadali at bibigyan siya ng ilang coordinate na direksyon upang mapabilis. Matapos may handa ang kanyang costume at earpiece, sinabi kaagad ito ni Kung kay Jury, na nagtanong din tungkol sa kanyang backpack, na sinabi ni Kung na nakatago na ng maayos. Sinabi ni Jury na kailangan na niyang umalis, at sinabi sa kanya na humigit kumulang 10 hanggang 11 minuto ang layo niya mula sa daungan at kailangan niyang makapunta sa nasabing oras. Dahil doon, tumalon si Kang ng mataas sa himpapawid, na nagmamadali sa daungan. Napansin na ng isang manggagawa ang inhuman na nasa itaas nila at hindi nakalaban na salungat sa sinabi niya, at sa isang mabilis na suntok ng inhuman, siya ay namatay. Si Jew na labis na nababalot ng takot at walang magawa na anuman, siya ay dinurog na parang langgam ng inhuman, at napansin pa ng inhuman ang isa pang manggagawang tumatakas. Ang inhuman ay tumalon sa kanyang likuran at hinawakan ang kanyang ulo. Nagmamakaawa ang lalaki na huwag siyang patayin, ngunit ang inhuman ay walang moral code o damdamin, kaya itinapon nito ang manggagawa sa mga container, na hindi direktang napatay siya, ngunit hindi siya papakawalan ng basta-basta ng inhuman dito. Ang manggagawa ay hindi makapaniwala na siya ay nagkaroon ng panganib na makatagpo ng isang inhuman, at sa muling paghawak sa kanya ng halimaw, sa tingin niya ay matatapos na siya dito. Ngunit biglang may isang wrench ang itinapon sa inhuman, na sa paglingon sa likuran nakita ang boss ng mga manggagawa na lahat ay kabado at nababalot ng pagkatakot. Patuloy na tumatakbo si Kang habang sinasabi sa kanya ni Jury kung saan ang lokasyon, at ipinaalam din niya sa kanya na ang Inhuman Subjugation Special Task Force ay papunta na rin, na tila wala ring silbi. Sa kalaunan, nakarating na si Kang sa daungan, kung saan sinabi ng boss sa kanyang manggagawa na tumakbo na hanggat kaya niya, dahil ang halimaw ay nasa kanya na. Hindi gumagalaw ang lalaki, gayunpaman, dahil ito sa sobrang gulat. Ang Inhuman ay tumingin sa boss na may nakatutok na mga mata, at ang boss ay humingi ng tawad sa kanyang asawa at anak dahil ito na marahil ang katapusan niya. Umaasa siya na kahit papaano ay makikita nila sa kanilang mga puso na patatawarin siya. Gayunpaman, ang Inhuman ay hindi direktang pumunta sa kanya. Sa halip, parang aalis na ito. Ngunit nang makalapit na ito sa gilid ng isang container, hinawakan ito ng mahigpit at ibinato ang container sa boss, na nakatanaw na lamang habang lumilipad patungo sa kanya ang nalalapit niyang kapahamakan. Ngunit biglang lumitaw si Kang, at sa huling sandali bago ang pagtama, sinipa niya ang container, na nagpabigla sa boss ng higit pa kaysa sa Inhuman kailanman na nagawa. Tinitingnan lang siya ng Inhuman habang sinasabi ni Kang, hindi basura ang lugar na ito. Kahit wala si Jury, sinabi niya na medyo kinakabahan siya hanggang sa tinanong ni Kang kung dapat ba niyang subukang makipag-usap sa halimaw. Ginamit ni Jury ang kamera ni Kang sa loob ng kanyang cup at sinabihan siyang gawin iyon, dahil kahit na maliit lang ang tsansa, maaaring magbigay ito sa kanila ng ilang mga bagay.
Ginagawa nila ito dahil alam ni Jury na ang mga bagay na ito ay mga hayop lamang na karapat-dapat na patayin agad sa lugar, ngunit ang iilan sa kanila ay maaaring makapagsalita. So if ever maka-encounter si Kang, tatanungin niya lahat kung ano ang kanilang objective at kung saan sila nanggaling, dahil wala naman mawawala kung magtatanong lang sila, di ba? Dahil dito, tinanong ni Kang ang Inhuman kung marunong ba siyang magsalita, at nakilala na niya ang mga nilalang na katulad niya noon pa. At kung naiintindihan niya ang sinasabi, baka mamamanage niya ito. Ang Inhuman ay tila talagang sinusubukang bumuo ng ilang mga salita, na ginagawang pareho silang nakatutok ang atensyon, ngunit pagkatapos niyang maging ganap na kulay pula, umatake ito ng isang malakas na pag-atake na halos hindi sana maiwasan ni Kang. Ang Inhuman ay sinusundan siya na may nakakasindak na mga mata at sinampal siya palayo sa hangin diretso sa isang container. Sa kabutihang palad, hindi gaanong napinsala si Kang kaya nagawa niyang tumalon pabalik sa laban, ngunit hindi niya maaaring ipagkailan na nagulat siya sa bilis ng Inhuman. Sinabi ni Jury na nag-aalala siya tungkol sa kanya, kaya dapat siyang maging mas maingat mula ngayon. Ilang sandali, nandito na ang reporter at nag-uulat mula sa isang helicopter, dahil sa hindi nila kayang masilayan at lumapit sa Inhuman sa malayo. Nag-uulat sila tungkol sa Whitecap Superhuman, na tila nakipaglaban na sa bawat Inhuman na lumilitaw sa bawat lugar. Bukod sa kanya, dumating na rin ang Inhuman Subjugation Special Task Force, na inilabas na ang lahat ng kanilang laruan tulad ng mga tank, missile launcher, at iba pang mga pampasabog. Sinabihan ng kanilang general ang kanyang mga tauhan na tumayo lamang sa tabi, hindi sila pinapayagang magpaputok hanggat hindi niya sila pinahihintulutan. Napansin ng isa sa kanyang mga tauhan na masyadong makitid ang entrance para madaanan ng tangke at gun train, ngunit tiniyak sa kanya ng general na ayos lang ito, at sila ay naka-standby lang. Hindi ito maintindihan ng sundalo, dahil kailangan nilang dumaan upang simulan ang kanilang Plan A, ngunit ipinaliwanag ng general na hindi pa niya nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ng isang Inhuman. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang ilabas ang alinman sa kanilang mga armas lahat upang lumaban. Bukod pa rito, sinuri ng Special Intelligence Agency ang mga laban ni Whitecap, na sinasabi na ang kanyang kapangyarihan ay kayang lipolan ang kanilang buong puwersang militar ng sabay-sabay. Ang Inhuman sa harap nila ay nasa parehong antas din. Kaya, sa madaling salita, kung ang superhuman na iyon ay matatalo sa laban na ito, literal na wala silang magagawa. Nagtanong ang sundalo kung bakit nandito pa sila kung totoo iyon, ngunit sinabi ng general na ang pangkalahatang mababang tao na tulad nila ay laging may plan B. Dahil sa news reporter, lahat ng tao sa buong bansa ay nanunood kay Whitecap na lumalaban sa Inhuman. Maaaring nababalot siya ng kakaiba at misteryo, ngunit sa ngayon ay ipinaglalaban niya ang buong sangkatauhan. Tila siya ay kasalukuyang tumatakbo. Habang tumatakbo si Kang palayo sa Inhuman, napansin niya kung gaano ito kabilis, ngunit wala na siyang oras upang mag-isip tungkol sa kung ano-ano pa habang sinusubukang ihampas siya ng halimaw sa container. Si Kang ay may sapat na oras upang makaiwas at susubukang mag-counterattack, ngunit ang Inhuman ay dumura sa kanya gamit ang sarili nitong dila, sinira ang balanse ni Kang at nakakuha ng pagkakataon ng Inhuman na hawakan ang kanyang binti. Dahil dito, itinapon si Kang sa lupa at dumiretso sa isa pang container. Kung saan nagulat si Jury dito, gayon din ang sundalo at ang general, ngunit umaasa ang general na hindi matatalo si Whitecap, dahil ang tanging misyon nila ay tulungan siya ng hindi humahadlang. Nang makitang wala ng ibang pagpipilian, sinabi niyang oras na para gawin ang Plan B. Bumukas ang isa sa mga truck, na nagpapakitang handa na ang Plan B para sa labanan. Gamit ang kanyang blaster, ang lalaki ay nakatutok at bumaril sa parehong segundo, na nagpakawala ng isang .50 caliber bullet crashed sa ulo ng Inhuman at pinalipad ito. Iniisip ng general na tapos na, ngunit hindi pa patay ang Inhuman. Bumangon ito mula sa lupa, nagsisimulang mamula dahil sa sobrang lakas ng pagtama, at lalo pang nagiging baliw kaysa kanina. Nang makitang mayroon itong sapat na lakas para tumayo, nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na bala ang Plan B sa Inhuman, na walang pakialam ang halimaw at direktang tumingin sa Plan B. Nag-reload ang lalaki sa kanyang sandata at muling nagpuntirya, ngunit sa pagkakataong iyon ay siya at ang Inhuman ay may napansin. May ilang dumadagandong na nagmumula sa container. Buhay pa si Kang at tila napakasaya na hindi siya itinapon sa dagat salamat sa container.
Nakahinga na ng maluwag si Juri at sinabihan si Kang na maaari na niyang patayin ito, dahil ang Inhuman na ito ay hindi marunong magsalita o makapag-negotiate. Nang marinig ito, naghanda na si Kang upang durugan ang halimaw ng buong lakas. Sinimulan niyang itap ang kanyang paa sa lupa, at sa ilang segundo, inilipad niya ang sarili sa Inhuman, na hindi man lang napansin ng halimaw na nasa itaas niya si Kang at ito'y huli na. Ang Inhuman ay tinamaan ng buong lakas ng sipa ni Kang. At hindi pa tapos si Kang, gayunpaman, hinahawakan niya ang itaas na panga nito at itinapon ito sa lupa ng napakalakas na naramdaman ng buong lugar ang bugzo ng hangin dahil sa pag-atake. Pinitawan ni Kang ang Inhuman, at lahat ng nakapanood nito ay lubos na nabigla, maging si Juri, na sanay na sa ganitong bagay. Sinusubukan ng reporter na iulat ang nangyari, ngunit nagsimulang kumilos muli ang Inhuman. Kahit halos naduraj na ang ulo, tumayo ito sa mga kamay at tila buhay na buhay, hanggang sa bumagsak sa lupa at tuluyan ng namatay. Pinagpapawisan si Juri at tinanong si Kang kung ito ba ay tapos na ipinaliwanag ni Kang na mukhang tapos na dahil nasira na niya ang utak nito. Pero kung babangon man ito, ihahampas lang niya ulit ito sa lupa. Sinabi ni Kang, gayunpaman, na ang nilalang na ito ay hindi kasing lakas ng Inhuman na natalo niya sa Anon Island. Sumasang-ayon si Juri, at binanggit na medyo masama ang pakiramdam niya sa malansa na bastard na iyon, higit pa sa Inhuman na ito. Isang taong nanunood mula sa itaas ay nagsasabi na ang mga livestream na labanan ay talagang mas kasiya siya, ngunit tulad ng sabi-sabi, ang white cap na lalaki ay isang walang awa na tao. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi ginagamit ni Whitecap ang kanyang buong lakas. Tinanong niya ang babaeng katabi niya, si Danyang, kung ganoon din ba ang nararamdaman niya, ngunit hindi ito sumagot, dahilan para tumalon siya para batiin ang kanilang munting bayani. Kaagad na napansin ni Kang ang kanyang presensya at nagtanong kung sino siya, at sinabi ng lalaki na napansin niya na ang kanyang mga titig ay medyo nakakatakot para sa isang bayani. Nagtataka si Juri kung saan nanggaling ang lalaking ito, at tumangala si Kang at sinabi sa kanya na may isa pa siyang kasama na tila gusto ang distansyang ganito sa pagitan nila. Sinabi ng reporter sa lahat na may kakaibang nangyayari, na nasa harap ni Whitecap, lumitaw ang isang misteryosong lalaki na may mas misteryosong estilo pagdating sa fashion. Mukhang nag-uusap sila, pero tungkol saan? Nagtanong ang sundalo sa general kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito. Ngunit wala ring ideya ang general. Kahit na lumitaw ang hindi kilalang individual na ito, wala silang magagawa, kaya dapat silang magsiyasat ng mahigpit hanggang sa umalis si Whitecap sa lugar. Sinabi ng lalaki na nagustuhan niya ang kanyang laban. Ito ay marangya at bombastic, na para bang si Ketchup Man. Si Ketchup Man ang pangunahing karakter ng isang sikat na superhero na palabas sa TV na talagang gustong-gusto ni Kang, kaya labis siyang nalulugod sa papuri na ito habang nagsisimula siyang mamula. Alam ni Juri na nagiging mahina si Kang sa mga papuri, kaya sinisigawan niya ito upang bumalik ang kanyang pagkilos at hilingin sa estranghero na ipakilala ang kanyang sarili o kung saan man siya nanggaling. Hindi siya masyadong narinig ni Kang, kaya nagtanong si Kang kung saan nanggaling ang kanyang pagkakakilanlan, isang magulong tanong na hindi alam ng lalaki kung paano siya tutugon. Alam ni Juri na hindi magaling si Kang sa anumang bagay na may kaugnayan sa mga tao, ngunit nararamdaman niya na ang lalaking nasa harap ni Kang ay lubhang mapanganib.